Nagbabala ang PHIVOLCS na maaaring sumabog muli ang Bulkang Kanlaon na tulad ng naging pagsabog dito noong December 9. Kuha sa video ng magbuga ng abo ang bulkan linggo ng umaga. Kasabay niya, naobserbahan din daw ng PHIVOLCS na biglang bumulusok pababa ang sulfur dioxide emissions ng Kanlaon, pero lalong namaga ang bulkan. Dahil dito umaapila ang Office of Civil Defense sa lokal na pamahalaan sa Bago City at La Castellana sa Negros Occidental na pag-isipan ang desisyon na payagang umuwi ang mga evacuee sa labas ng 6-kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Good afternoon po. Yusek, sa monitoring po ninyo, kumusta na nga ba yung aktibidad po ng Bulkang Kanlaon ngayon? Yun nga po, dahil nasa level 3 ho tayo, kaya mabuti nga na pag-isip nyo, iusap kami dun sa mga institusyon, patulang nga po sa dalawang bago at sa Castellana, na kung maaari nilang i-reconsidera yung pagpayag na bumalik ng mga kababayan sa area. Level 3, ibig po sabihin, pwede ko kasi yung mag-level 4 kagad o hindi na tama ng level 4, maaaring mabuti ng yan kagad. O sana, from level 3, bumaba. Kaya lang nasa worst case plan. Yusek, pasensya na po, konting pihit lamang po kasi nagpuputol-putol po yung ating pong audio. Okay. Alright. So, dito pong weekend, Yusek, napaulat na umuwi na yung mga evacuees na nasa labas ng 6-kilometer danger zone. May tugon na ho ba ang LGU sa inyong panawagan? Meron na po. Hindi naman po formal pa nila yung sulat po namin. Ito po ang sitwasyon. Ang unang-una, pag kasi level 3, compliant naman po o sumunod na po siya to be fair with the local government unit. Doon sa mga kababayan natin na sa loob na 6-kilometer danger zone, ibig sabihin, level 3, sinunod na po sila yun. Ang pinangangamba natin, pag nag-level niya, magdadagdagan yung mga kababayan. Pili ka. Kasi sa kayo po, dahil sa level 3, meron tayong 3,166 families na nasa evacuation center. Kapag naging level 4 yan, magiging almost 20,000. Yan, 100,000 plus na mga individual. Kailangan natin ilikas, mabigat po. Okay. So, sana po, kung level 3, magiging level 4. Tapos kung level 4, kung mabagal pa yung development, panahon sa maglikas. Ang pinakangamba natin, what if mag-level sabay sumabog na, napakabigat pong sitwasyon para natin itatakbo at ilalabas yung 100,000. Opo. Yusek, ganun pa rin po, Sorry, medyo nagpuputol-putol pa rin po kayo. Medyo naintindihan naman po, kaya lang hindi po ganun katuloy-tuloy yung inyong audio. So what you're saying is, compliant sila, yung mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone, yun talaga nananatili po sa mga evacuation center. Ang pinayagan po ngayon ng LGU ay yung mga nasa labas ng 6-kilometer danger zone na magsiuwi. Pero ang pangamba po ninyo ay baka biglang mag-level 4 or biglang sumabog, abay sabay-sabay itong mga nasa labas po ng 6-kilometer danger zone na magkukumahog na mag-evacuate. Oo, tama po kayo. Kaya po kami nag-uusap kasi nandun na rin lang naman sila sa evacuation centers. Maaaring hintayin na lang mas magandang balita na maaaring masumuka o pupapasa level. Saka natin pabalik. So, palit ka naman po decision po ng LGU at ang ating pakiusap. Yung mga nasa evacuation center, sana doon na muna sila. So, alam natin, nahirap po sitwasyon pati pa-evacuation center. Kaya lang yun nga po, kung matatagal po 6,000 dapat ilikas, sana kung may panahon gawin yun.
Ang pangamba natin, kung sakaling masyadong mabilis ang at mahirapan tayong ipita ang 100,000. But then again, ang sabi nyo nga po ay ang desisyon pa rin ay nasa LGU. Nasa kanila yung final decision po. Tama po. Nasa balikat po nila. Alright. Ano na lamang din po ang ating paalala sa mga residente maging sa local officials, yung pakiusap, kasi sabi nyo nga po hindi naman natin pwedeng ipilit kung ayaw po nila. Sana nga po, i-consider po ulit nila kami nga po pupunta bukas po upang tingnan ng sitwasyon mas malapit. Yung mga nasa evacuation center na sitwasyon nito, talagang matinding pagsalita at pag-ipo. Subalit, mahalaga po talaga buhay nila kaysa po sa mga ari-arian po na doon. Pagtyagaan po natin lahat. Gagawin naman po ng pamahalaan ang paalalayan po sila evacuation centers. Panghuli na lamang po, hingin na rin po namin yung naging assessment po sa malawakang peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Nagtaas po kayo ng red alert dahil dito, di po ba? Normal po yung upang magparado po naman namin na lahat po ng ahensya ng pamahalaan nandiyan upang maiwasan po yung magkaroon ng kaguluhan o yung magkaroon ng sakit. Balik naman po napaka-organisado yung kanila naging prayer rally at naiwasan po yung mga maaaring problema. Maganda naman po yung kanila naging activity. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Ariel Nepomuceno ng Office of Civil Defense.